morning din po sa ating mga spiritual leaders, kay Pastor Alex and Dr. Lilian, sa ating mga core leaders, mga workers po and congregation, pati na rin po yung mga first-time guests natin ngayong umaga. Malugod ko po kayong with a welcome sa gawain ni Lord dito po sa JIL City of San Fernando. At ang aking pong assignment ngayong umaga ay mag-preach ng Word of God. At promise ko po sa inyo, gagalingan ko po, gigilasan ko po, bibigay ko po yung best ko. Pero, meron din po kayong assignment. Alam niyo po yung assignment nyo? Ang makinig ng buong puso. Huwag niyo po akong tutulugan. Pag yung katabi niyo po, gumaganyan niya, pwede niyo po siyang sikuhin. Amen? At tayo pong lahat, let's dig into the Word of God dahil once a week lang po to, 2 oras lang. Itodo na po natin. Amen! Amen. So let's start po. Ang aking pong preaching title ngayon ay Guarding the Glow, Protecting Your Purity. Ito po ay hango sa 1 Peter chapter 1, verses 15 to 16. Before ko po basahin, siguro po kayong lahat parang nabusog naman na kayo First Sunday pa lang. Talaga naman. Ano po yung preaching ni Pastor Jerry? It's the 4-dimensional love. Natandaan niyo po yung sinabi niya na how wide, how long, how high, how deep. Diba? Parang yun pa lang, kukumpleto na po talaga yung ating February Pero, dahil ang Panginoon natin ay pag nagpala, siksik, liglig, at umaapaw, week 2, natanggap po natin yung message ni Dr. Lilian that is about eternity in our hearts, a life lived in light of eternity. So, hindi lang dapat pala dito yung tanaw natin. Dapat pala, lalayuan pa natin, let's look far enough. Isipin natin, totoo ang eternidad. Tamang naghahanda tayo dito, pero wag nating kakalimutan maghanda para doon. Amen! So, ngayon naman, guarding the glow, protecting your purity daily. Meron pa siyang daily. Mamaya malalaman niyo po kung bakit. So, as I start, meron pong isang hayop sa gubat, sa nature, na napakagaling sa kanyang, ang unique niyang mag-survive sa forest. No? Kapag po nasa brown branch siya, nagiging color brown siya. Galing niya. Kapag naman nasa color green siya na dahon, syempre magiging green din siya. Nagso-survive siya basically sa paggaya po kung ano yung ng kulay, kung ano yung nasa tabi niya, kung nasan siya nakadapo. And it spends its whole life blending in para po hindi siya mapansin. Kasi pag napansin siya ng mga predators, syempre kakainin siyang buo. Yun na, wala na. So yun yung paraan niya para mag-survive. And alam niyo po ba sa buong mundo, many Christians have spent living like spiritual chameleons. Meron pong church colors pag Sunday, iba yung kulay pagka Monday afternoon sa trabaho or sa school. Nag-iiba din yung kulay pag nasa social media. Depende kung nasan. We've become masters of blending in. But alam niyo ba, church? God has not called you to blend in. He has called you to stand out. Sabihin nga po natin lahat, stand out. Ayaw pala ni Lord na papalit-palit tayo ng kulay. Depende kung nasan tayo. Gusto niya pala, lagi tayong nagsa-stand out. Ganun pala pag sa buhay Kristiyano. So today, yun po yung pag-aaralan natin. We will discover that holiness isn't about blending into your surroundings. It's about standing out to reflect your Creator. Tignan po natin ang sinabi ng 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. The Passion Translation, sabi niya, instead, shape your lives to become like the Holy One who called you. For Scripture says, you are to be holy because I am holy. At sabi po sa Tagalog, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong, ano daw gagawin po natin? Yung pala magpakabanal. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, ito pong verse na to, medyo famous po to kilala to Pero nakaka-intimidate. Parang, paano magpapakabanal, Sister Pam? Pwede bang every Sunday na lang yan or once a month na lang yan? Sa New Testament, very famous po to. Yet, intimidating. So, tingnan po natin, living holy is not like we're being asked to be a literal angel in this modern time. Tingnan po natin sino ba yung kausap ni Peter nung sinulat po niya tong first letter niya.
Peter was writing this letter to early Christians scattered throughout Roman provinces of Asia Minor. Kumbaga, ito yung Turkey ngayon. Doon naka-address yung sulat niya. These weren't people living comfortable lives. Yung iba sa kanila ay marginalized, mahihirap, persecuted, and felt like strangers in their own culture. So, they are trying to blend to survive. Yung ginawa ni Peter, actually, kino-quote po niya dito yung Leviticus chapter 11, chapter 19, tsaka chapter 20. Yung nag-establish si God sa Old Testament ng holiness code. Ano yung mga kakainin, sa hindi kakainin, ano yung pwedeng hawakan, sa hindi pwedeng hawakan, ganyan. So, sinasabi niya po yun para yung mga Israelites ma-distinguish from the surrounding Canaanite and Egyptian cultures para mag-stand out yung mga Kristiyano, yung mga Israelites that time. So by quoting this Old Testament's holiness code, parang sinasabi niya sa mga Gentile Christians na nandun sa Asia Minor na ngayon part na rin kayo ng ancient Israel. Just as Israel was set apart from the nations around them to show what God is like, these early Christians were called to do the same in the Roman Empire. So kasi strangers nga sila. So ine-encourage sila ni Paul na mag-stand out. In the original Greek, ang ibig sabihin po ng holy is hagios. Sabi natin lahat, hagios. Alam niyo po yung ibig sabihin ng hagios? Hindi flawless, hindi boring. Ang ibig sabihin ng hagios ay galing sa root word na hagos na ang parang awe-inspiring or sacred, ganyan. Ang primary definition po niya is set apart or different. Na ibig sabihin ng set apart, imagine niyo po yung cut, hiniwa, inalis sa nakararami, itinabi para po maging reserved. Alam niyo po kung kanino? Ito, nasa next slide po natin eh. Think of it as a cut. In ancient times, hagios was something sliced away from common use and reserved para kanino? So itinabi exclusively para kanino gagamitin? For a king or a god. Ganun pala yung katabi mo. Tinawag at nire-reserba para maging kakaiba. Para kanino? Kay Jesus, para sa King. So it implies being dedicated to a specific purpose. Tayo po ay tinawag maging kakaiba, maging holy, na set apart para po sa specific na dahilan. And that is to be holy, to reflect that holiness in our lives here on earth. And sa panahon natin ngayon, 2026, hindi naman ibig sabihin pag holy ka, meron kang kailangan outfit check. Hindi siya about sa suot. Hindi mo kailangan pumunta sa kuweba at doon ka tumira. Hindi po ganun, no? Ang ibig sabihin po siguro, if itatranslate natin ngayong year 2026, it's about intentional distinctiveness. Parang to slice away from common use. Huwag tayong maging parang katulad lang ng iba. Kailangan po tayo ay isipin natin, ako pala bilang tinawag na Kristiyano ng Lord, I am set apart or reserved exclusively for King Jesus. No? Kaya mga KKB dito, maganda yung pangalan ng natin eh. Kristiyano Kabataan para sa Bayan, KKB. Pero pwede ring kakaiba, di ba? So, huwag po tayo daw maging common. Sabihin natin sa katabi natin, huwag kang maging common. Huwag kang kagaya ng chameleon na kung sinong kasama niya, yun yung kulay niya. Hello? Huwag tayong blend ng blend. Ang kailangan pala natin gawin is to stand out. Tayo dapat yung maging kakaiba, maging different. Bakit? Kasi tayo yung reserved eh. We are called to be holy. Hello? So the glow of holiness in our lives must have a visible radiance. So kung meron po dito, nakaka-experience ng chameleon crisis, yung nasabi ko kanina, I pray that this preaching will empower you or empower us to guard our holiness and will inspire us to walk with purity daily. We are not called to camouflage. We are called to be hagios, a set-apart vessel. We are called to stand out. So meron na po akong 4 truths ngayong umaga. Promise, mabilis lang po to. Let's go. 4 truths that we can learn for us to guard the glow of purity in our daily lives. Number 1,
kailangan nating maunawaan the nature of the glow. Alam niyo po ba, holiness as identity. Holiness holiness is not what we do to get to God. It is what you do because you belong to God. Nasa slide po natin yun eh. Holiness is not what we do to get to God. It's what you do because you belong to God. Magkaiba siya. No? Parang, we don't act holy to become children of God. We are holy because we are children of God. No? So, hindi lang tayo basta gawi-gawi lang, nakasanayan lang. Hindi para tawaging banal. Ginagawa nating mag-effort, maging holy kasi we are children of God. So, we have this holiness identity in Christ Jesus when we accepted Him as our Lord and Savior and decided to be His followers. So yung goal natin, syempre tinawag tayong maging set apart, no? Maging hagios, maging different for exclusive use for the King. Ang goal po natin is to be Christ-like, to radiate His holiness in us. Kaya po daw, ang holiness, hindi po siya suggestion. It's a calling to all believers of Jesus. Tingnan po natin yung 1 Thessalonians 4 verse 7. Sabi dyan, for God did not call us to be impure. But, ano po yung kasunod? To live a holy life. And take note, hindi po to pang pastor lang. Hindi po to pang life group leader lang or tribe group leader lang. Dito pang worker lang. It's for everyone. Kasi tayo pong lahat yon. We are not called, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. So, God does not call us after we become holy. Hindi po requirement kay Lord na kailangan before ka lumapit sa akin, holy ka na ha. Kung meron kang mga spots dyan, naku, di kita pwedeng mahalin, hindi ka pwede sa akin. Hindi ganon. God does not call us after we become holy. Ang una pong proseso, He calls us and then He transforms us. Tingnan po natin tong 2 Corinthians chapter 3 verse 18. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Ano daw pong nangyayari sa atin? Are being transformed into the image of Jesus. Ito pong same image na yan. Paano? From glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So with this verse, we understand po that our identity of being holy, para siyang ongoing project, no? Yung palang ginagawang effort ni Lord sa atin para po tayo ay banalin, hindi siya instant. Proseso po pala siya. Sabi dyan, di ba, our identity of being holy is an ongoing project of Jesus in our lives. Because the transformation, proseso, from glory to glory, it's not instant. Kung halimbawa po, dati, nagmumura tayo, 100 na mura every day. Ngayon, 10 na lang. From 100, naging 80, naging 50, naging 30. Aba, praise God, 10 na lang. Alam mo, next week, 2 na lang yan. Next month, 1 na lang yan. Next year, wala na yan. Kasi from glory to glory yung transformation ni Lord. Kung dati po ay araw-araw tayong tumataya ng loto, ngayon po, once a year na lang. Hindi, joke lang. Ngayon po siguro hindi na. No? Kung dati po, 3 times a year lang tayong nag-church. Pasko, birthday, at saka resurrection service, ngayon hindi na. Once a month na lang tayong mag-absent, no? Kasi 3 times a week na tayo, 3 times a month na tayong present. May changes from glory to glory. Kaya po, kapag nakikita natin yung pagkukulang nung asawa natin, nung katabi natin, pag naiinis tayo doon sa kapatiran natin kasi ganun yung ugali niya. Isipin po natin, the transformation of God is from glory to glory. Ongoing pa kasi yung project ni Lord ng transformation doon sa kasama natin. Hello! Kagaya sa atin. Diba? Perfect na po ba tayo? Sino po dito yung perfect na ibababa ko yung kamay ko? Wala po sigurong ganun. Lahat tayo nagkakamali pa. Kasi nga po, ongoing project yung ni Lord, yung transformation na to sa ating buhay. Amen po? So, ang point po dito, merong nagbabago from glory to glory. At ang goal po natin is eventually maging uncomfortable na tayo or awkward na tayo or
tuluyan tayong wag nang gawin yung mga nakakasakit ng puso sa puso ng Lord. Yung mga kasalanan po na nagagawa po natin. Dahil, syempre po, mahal natin siya. At yun nga, nung first Sunday, di ba, na-realize natin, ganun pala kalawak yung love ni Lord. Lord, kung ganyan mo ako kamahal, parang ayaw na kitang saktan. Kasi sobrang mo ako mahal. Di ba? Parang magdudwell na po tayo sa ganun. So, our identity in Christ is the source of our holiness and His nature being reflected in us. Kapag po hindi po natin ipinapamuhay ang ating tunay na identity, para tayong ganito, yung next picture. Tingnan niyo po yung next picture natin. Agila siya, pero umaastang manok. Kumakain na tumutuka at nagkakahig. Kahig ba yung tawag doon? Yung ganyan, para makakuha ng food. Pero eagle siya. Pero dahil yung identity niya, hindi niya ine-embrace as an eagle, namumuhay siya bilang isang manok. Tingnan niyo po yung next picture din. Ayan, yung mga manok lumilipad lang, di ba? Sa tabi, sa puno, sa sanga ng puno, bababa. Pag nalaman niya, yung identity niya pala ay eagle. At pag pinamuhay niya yun, kaya niyang lumipad sa taas ng bundok, sa taas ng ulap, ganun, no? So, ano po yung pwede nating matutunan dyan? We need to realize our identity. And then, yung activities natin, magbabago. Mauuna muna dapat natin i-embrace ang ating identity para tuloy-tuloy na mag-manifest sa yung pagbabago sa ating mga activities. So you don't try to fly to become an eagle. You fly because you are one. We don't act holy to become children of God. We are holy because we are children of God. Amen po? Yung holiness daw natin, parang yun po yung DNA natin, yung bago nating taglay na DNA. Hindi lang siya sa basta checklist na ganito, ganyan ang gagawin mo. Hindi. You are acting on it because you are it. Malinaw po? So may question po ako sa inyo ngayong umaga before tayo sa point number 2. Kung titignin po tayo sa salamin ng ating buhay ngayon, makikita po ba sa atin ang identity ng kabanalan? Kamusta po ang pagyakap natin sa pagkakatawag sa atin ng Diyos na maging banal sa panahon ngayon? So kayo lamang po yung makakasagot niyan. But I pray that we will get tired of becoming chameleons who blend and change their colors depending on whose group of people siya yung kasama niya. But rather, I pray that we become confident and proud na tayo po ay uncommon and set apart for our Master Jesus. Amen po! Pwede niyo po bang sabihin? Sige ba, palapakan po natin si Lord? Pwede niyo po ba sabihin sa nasa kanan mo, you are reserved and set apart for Jesus? Sa kaliwa, sabihin niyo po, kaya huwag kang maging common. Kung uso po ngayon, yung mga, anong tawag doon? Yung mga cheaters. Sorry po, no? May asawa na kasi ako eh. Pero nagigigil ako pag may nababalitaan akong nambababae, nalalaki, sa opisina. Sasabihin, hindi naman alam ng asawa ko eh. Tara, kapit tayo doon. Di ba parang, kung may mga ganun pong uso sa opisina nyo, ay naku, mag-stand out ka! Huwag kang maging common. Hello? Kung sa school, uso yung nagkakating classes, nangongopya, KKBs, stand out. Maging uncommon ka. Kasi masyado ng common yung mga ganyan eh. Di ba? So, ganun po yung ating gagawin. Kung sa pagdedel natin sa negosyo, medyo rough, no? Yung paraan ng pagkuha natin ng project, nanunulot. Uso kasi sa industriya namin yung nanunulot ng kliyente. Huwag po tayong magiging common. Amen? We will stand out and be uncommon. Amen po! Palakpakan po natin si Lord. Ayan. So sabi po ng Leviticus 20 verse 8, keep my decrees and follow them. Sino daw po ang nagsasalita dito? I am the Lord who makes you holy. So ang Panginoon po ang nagpapabanal sa atin. We don't pursue holiness to be accepted by God. We pursue holiness
because we are already His. And let us embrace and live out this identity. So wag po nating itatry maging holy. Do not try to be holy. Try to be with the holy, and the reflection will follow. So, dyan po yung pag-aaralan natin sa point number 2. Una, nalaman natin kanina, the nature of the glow. Holiness as identity. Ito naman pangalawa, the fuel for the glow. Proximity dictates purity. Ano ba yung sabihin ng purity, proximity, Sister Pam? Proximity po, ito yung the state or condition of being near. Yung synonyms na is closeness, nearness, no? Physically, ganyan. Accessibility. Sa principle ng psychology, may tinatawag na gestalt theory of proximity. Kung napapansin niyo po yung mga nagkakatuluyan, sila yung laging magkasama sa work, naging high school sweethearts, magkasama sa negosyo, ganyan. Kasi pagka the more nakasama mo daw, parang naluhulog yung loob mo, ganyan. Kaya mag-ingat po tayo, huwag tayo dapat nakikisama sa opposite sex kung may asawa na tayo. Pero alam niyo ba, ito po ay relatable din sa ating pinag-aaralan. Reflecting God's holiness requires proximity and intimacy with Him. Bakit? We cannot reflect a God we do not visit or spend time with. Diba? Just like Moses po, nung bumaba siya from Mount Sinai sa Exodus 34, diba? 40 days siyang nandun. Yung glow niya, yung purity niya, sobrang liwanag. Because your glow or purity depends on your time in the presence. Capital letter P. Depende kung gaano ka kababad kay Lord. Yan. Tingnan niyo po to. Sino po dito yung meron ng asawa? Binati na po ba kayo ng mga dati niyong kaibigan? Sinabi niyo na ba sa inyo, uy, parang magkamukha na kayo ng asawa mo. Narinig niyo na po yon yung ganong bate. Pag daw mag-asawa, eventually, nagiging magkamukha. Alam niyo po, may science dyan. Sabi po ng Psychology Today from Google, yan yung tinatawag na empathic mimicry and facial expressions. So yung daw couples na matagal na, siyempre marami na silang mga pinagsamahan, no? Yung mga emotional experiences nila, ganyan. Kabisado na nila paano sila mag-post, paano sila umiyak, paano sila tumawa. So over decades, yun po ay nagkakapareho sila ng saan banda yung wrinkles nila, saan yung laugh lines nila, and yung facial muscle patterns. Kaya po ganun. And kung ganun pala kahalaga na nakakamukha mo, yung nakakatabi mo, no, yung proximity, kung sino yung lagi mong kasama, dapat nag-iingat pala tayo sa mga nilalagay natin sa ating circles. Tingnan po natin yung mga habilin sa Bible about this. Number 1, Proverbs chapter 13, verse 20. Basahin po natin. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Ito po is habilin lang. Kahit po siguro matanda na tayo, meron pa rin naman tayong friends, di ba? Dapat po, choosy daw tayo sa ating mga kaibigan. Dapat mapili tayo. Sino yung mga kaibigan natin? Naku, kapag ka nag-open ka ng problema at yung in-open mo ng problema sa kaibigan mo, sinabi mo, nagalit ka, ganyan. At ang sabi ng kaibigan mo, dapat lang nagalit ka, dapat sinipa mo, dapat sinampal mo eh. Dapat kulang yung ginawa mo. Kumbaga, yung ginawa ng kaibigan mo, yung galit mo, fuel niya, nilagyan niya ng gas para lalo ka lumagablab. Tanungin mo yung sarili mo, totoo bang kaibigan yan? Kasi we should find friends who will not feed our fears, our hates, our angers. Iba yung makikinig sa'yo, nahahayaan ka mag-vent out. Pero eventually, bibigyan ka ng tamang payo. Iba naman yung gugustuhin niya na maghiwalay na talaga kayo ng mister mo. Di ba? Kasi parang kaibigan mo ko, kakampi mo ko, hiwalay ng mister mo, tara, tama yan. Mali. Mag-isip po tayo, di ba? So yun po yung habilin dito ng wisest man on earth, si Solomon. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Dapat po daw ang hanapin natin is yung mga kaibigan, kagaya dun sa Mark chapter 12, verses 1 to 2.
Apat po sila na magkakaibigan at yung isa baldado. Siyempre si Jesus, imagine nyo, nagpipreach siya doon sa isang bahay. Ang daming tao. Yung apat na magkakaibigan, sinuong nila yung dami ng tao, bit-bit yung baldado nilang friend, at inakyat sa bubong. Binutas yung bubong at ibinaba para mailapit yung baldado nilang kaibigan kay Jesus. Hindi po aksidenteng nasulat yung kwento na yun sa Bible. Ibig sabihin, yung ganong mga uri ng kaibigan, nandyan, hahanapin lang natin, babalikan lang natin. Yun po daw yung sinosurround dapat natin sa ating circles. Amen. Kuha po natin. Palapakan nga po natin si Lord. Pangalawa, 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Sabi dito, do not be deceived. Bad company ruins good morals, or bad company corrupts good character. Naalala ko po dito si Sir Francis Kong. Nung college, meron akong nabasang libro niya. So, kung kilala niyo po si Sir Francis Kong, yung inspirational speaker, magaling siyang magturo, and author din siya. So, parang pumunta sila sa isang lugar para mag-training and seminar. So, iba-iba silang mga speakers. Eh, doon sa kasama niya sa airplane, kasama niya sa room for 1 week, kasama niya sa ballroom, kung saan po yung event nila. Natututo silang, nagmumurahan sila na parang normal lang. And then one time, umuwi na sila, no? Nag-iwalay na sila. Aba, pagdating sa bahay, natabig lang yung isang kape. Napamura si Francis Kong. Nagulat siya, nasa lumabas sa bibig niya. Naalala niya tong verse na to. Dapat pala daw talaga tayo nag-iingat. Bad company corrupts good character. Kaya ano yung pwede nating makuhang lesson dito? Dapat umiwas daw po tayo sa mga negatrons. Sa wala nang ginawa kundi tignan yung pangit, yung kulang, yung wala, mag-murmur, iwasan natin sila. Kasi baka mahawa tayo. Iwasan din po natin yung mga marites. Yung wala nang ibang ginawa kundi pagkwentuhan yung buhay nung wala dun sa grupo. At kapag ikaw yung umalis, naku, ikaw naman yung topic. No? Iwasan daw po natin yun kasi baka mahawa tayo. We must protect ourselves. Iwasan natin yung mga palautang, yung mga magastos, mga tamad, mga puro na lang Facebook, paganda, pa-TikTok. Iwasan natin sila kung ayaw nating mahawa. Okay? Pero, syempre, dahil Kristiyano tayo, love natin sila, i-remind natin sila, gawin natin yung ating duty ng may gentleness. Yung tipong, kung nagmamarites na, sabihin mo, uy, sis, pwedeng change topic tayo. Wala kasi yung pinag-uusapan natin eh. So, huwag natin siyang pag-usapan. Iba na lang, okay? Pwede naman po kasi yung mga ganong approach para mag-stand out ka pa din. Pero for your own protection, for your own sanity and peace of mind, maging choosy po tayo sa nilalagay po natin sa ating circles. Amen po? Amen? So, yun. Sa school, sa work, sino po yung mga kabarkada natin? Baka hindi natin alam. Yung mga green jokes nila, na-adapt na natin. Yung mga sa school, yung mga palaging late magsabit ng projects, ganyan. Baka sila na yung barkada natin, mga palakating class, iwasan natin sila. So, dapat choosy po tayo sa mga kaibigan natin at saka iwasan po ang mga yon. Pero po, kung halimbawa, na-realize nyo, ganun ka, at iniiwasan ka, baka yun na yung time mo ngayon na magbago. Diba? So, ay, iniiwasan ako ni sister, bakit kaya? Masyado na ba akong ano kaya yung mali ko? So, mag-reflect po tayo, baka may dahilan ba tayo iniiwasan. Yun. Pero sana po, di ba mamaya, magla-life group pa din tayo. Mga applications lang naman po ito. Pangatlo po, find a life group so that your glow will remain and will not go dim. Ang life group po kasi natin is designed para pag-usapan yung mga takeaways natin sa church, mga natutunan, mag-exchanges ng prayer requests para mapag-pray ang bawat isa. In short, lumago at lumalim kay Lord. Yun po yung ultimate purpose ng life group at para mag-multiply. So, kanina first service na i-share ko po ito. Gusto nyo pa po ba ng isang tip? Sino yung proximity, yung mga gusto nyong ilapit sa sarili nyo? Maghanap daw po kayo ng Paul, Timothy, and David sa buhay nyo. Sino yon? Ang Paul,
Siya po yung parang nilulook up to nyo. Pwedeng mentor, kasi magaling siya sa ganitong aspeto. Gusto mo maging katulad niya one day. Kung paano niya i-handle ang finances niya, ang buhay niya, ang business niya. Yun yung mga Paul. Maghanap daw po tayo ng ganun at ilapit natin yung sarili natin sa kanila. Pangalawa, maghanap daw po tayo ng mga Timothy. Diba? Si Paul and Timothy, mentor-mentee relationship sila. Yung mga Timothy po, yan yung nakikita nyo yung sarili mo sa kanila na ganun ka dati, na gusto mong turuan, paano ka naging ganito na ngayon, mga ganyan. Yung mga pwede nyo pong pag-sharean ng mga napagdaanan nyo para maging blessing din sa kanila. Those are the Timothys na isurround daw po natin yung sarili natin sa kanila. Pwedeng mga KKBs dito sa church na literal na bata or sa opisina po, yung bagong dating, gawin mo siyang Timothy mo. At pangatlo, David. Maghanap daw po tayo ng David. Siya yung best friend natin. Siya yung pag-open na natin na ating puso. Now, if you're married, your David is your spouse. Or someone with your same gender. Or kapatid, ganon, no? Yun, maganda daw po yun. Dito po sa church, ginagawa po namin yan ni Brother Bry. In fact po, we are so blessed na yung young couples ministry po natin ay ang goal po namin kasi magpalakasan mag-exchanges ng mga pinagdadaanan sa buhay mag-asawa, 'di ba? Lalo na ngayon, ano po yung common issues namin? Dual income earners kami halos. Maraming young couple sa church natin, dalawa silang nagtatrabaho. So, paano yung parenting nila? Ayun, nagpapalitan kami, nagkukwentuhan kami. Ganun namin ini-sped. Nagpapalakasan din kami sa marriage. Kasi po, ang prayer natin, pagka after 30 years or 40 years na senior citizen na din kami, maglo-look back kami. Makikita namin na from few to zero, yung mga naghihiwalay na asawa, nakabatch namin. Ganun po namin tinitignan yung ministry. Kasi yung samahan po namin ngayon. Sino ba yung magpapalakasan kung hindi po tayo-tayo din? Amen. 'Di ba? Baka meron siyang magandang ginagawa, share mo naman sa akin. So, ganun din sa life group. Ganun po yung ginagawa natin dito sa church. Malinaw po ba? Okay. Napakwento po ako, no? Isa pa pong ikukwento ko. Napansin niyo po ba sa mga preaching natin? Parang nandyan lagi yung mag-devotion, magbasa ng Bible, mag-pray, mag-worship. Alam niyo po, hindi pinag-uusapan yun ng mga preachers. Wala kaming GC na, huwag niyo kakalimutan yung mag-devotion lagi at saka mag-worship. Wala pong ganun. Na-realize ko po, talagang kailangan po, nire-remind tayo doon para hindi natin malimutan. Dahil po yung pagde-devotion, pagsamba sa Lord, pagbabasa ng Bible, paraan yan para maging close or proximity tayo kay God para nag-radiate yung glory niya sa atin. Meron akong isang experience, kami ni Dr. Joyce Sombilio, parang siya po yung chairman namin sa CODI, Committee on Decorum. Isa ako sa mga members, so nasa hearing kami. Hala, nag-alarm yung cellphone namin, hulaan nyo anong oras? 3:20. Nagkatinginan na lang kami ganyan din, Doc Joy, at saka kami nag-declare sa mga sa isip na lang namin na, Lord, thank you for my breakthroughs. So, alam niyo po, napakahalaga ng alarm clock. Napakahalagang ilagay niyo yun sa 3:20 p.m. Kasi in your 24 hours a day, mareremind ka na mag-pause saglit at mag-pray. Kahit less than 1 minute lang. Lord, thank you for my supernatural breakthroughs this year. Bless my country, my family, my church, no? My business, kung ano yung nasa harapan mo ngayon. Diba? Ang galing. So, yun. Gawin natin. At si Dr. Lilian po, meron po siyang nilaunch sa aming mga leaders na group chat devotion. Every day po may naka-assign sa amin. So, kung 30 kami na leaders, bawat isa sa amin, sa 30 days na yun, meron kaming isang araw, magsashare kami ng devotion namin. Ang ganda pong disiplina at practice. Try nyo din po sa group chat nyo sa pamilya. Di ba may group chat tayo sa family? Sabihin mo sa anak mo, anak, every Monday, isend mo sa GC natin yung devotion mo, kahit yung verse lang. Kasi disiplina and practice po siya. Di ba? Amen. So, yun. Ayun po, meron pa akong reflective question sa ating lahat. Kung susuriin natin ngayon ang ating buhay, kanino po kaya tayo malapit?
At anong klaseng glow po ang nakikita ni Lord sa atin ngayon. So sana makita ni Lord sa atin, no, yung glow of purity in our lives. Amen po. Ayan. So, sige nga po, palakpakan natin si Lord. Sabi po ng isang saying, ang humihiwalay sa nakararami ay nag-iisa. Totoo po yun eh. Pero, lagay natin siya sa konteksto ng pinag-aaralan natin. Pag humihiwalay po tayo kay Lord, nagiging mag-isa na lang tayo. Pati pag humihiwalay tayo sa church, para tayong uling. Di ba yung uling, kapag nasa kapwa uling niya, nagbabaga sila, nagagawa nilang magluto ng barbecue, ng bangus, ng pusit, ng tahong. Pero yung uling, hiwalay mo siyang mag-solo doon, hintay ka lang ng ilang oras, mamamatay na yon. So tayo po, kung gusto nating bantayan ang lagablab ng ating pagmamahal kay Lord, lagi po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Purity isn't something we store up. It's something we maintain by staying in the fire of God's presence. Naalala ko po yung isang kanta, yung Hindi Nalalayo. Ganda nun eh. Sabi ng verse 1, nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Tapos sinasabi ng kanta, ang ibigin ka, ang siyang nais ko, ang sambahin ka, ang siyang mithi ko. At Lord, may promise ako, hindi na po ko lalayo. Hindi na po ko lalayo. Bakit? Ano po ba yung meron sa presence ni Lord? Bakit tayo dinidiscourage na lumayo? Sa presence po ni Lord, napapawi po yung ating pangamba, sa piling ng Panginoon, nandun yung pag-asa. At sa piling po niya, yung galak, nag-uumapaw. Kung meron po dito, ang konsepto ng holiness sa isip niya is boringness, boredom. Mali po. Holiness is being with God. You radiate His glow in your life. No? So, as we spend more time in God's presence, may we also glow like that of Moses, descending from the mountain. Because remember, your glow or your purity depends on your time in the presence. Nasa PowerPoint po. His glow was not His own. It was a reflected glory gained through proximity. So, your purity po is a byproduct of your intimacy. The closer you are to the fire of God's presence, the harder it is for you or for sin to chill your heart. So, holiness po, hindi siya behavior modification. Nire-reveal lang ng holiness kung sino yung karelasyon mo. Kanino ka malapit. Sino influencers mo. Sino ang madalas mong pinapakinggan. Kaya po, totoo po yung Romans 10:17 eh. Faith comes through hearing and hearing and hearing the Word of God. Sino po dito yung gustong lumalim sa faith kay Lord? Amen. Kaya nga tayo narito eh. Congratulations for being here. And sa mga naka-tune in po online because we want to hear God's words. And hear them again, and hear them again. Ulit-ulit natin pakinggan, iba-ibang version nating basahin ang ating Bible. At doon po, lalakas ang ating faith. So, congratulations for being here today. This Word of God na ating naririnig, yan yung ating panggatong that will cause our faith to ablaze, to grow, and to glow. Amen po? So true change starts from the inside out when we realize who God is and who we are to Him. Yung behavior po natin is parang produkto na lang ng ating relationship kay Lord, kung gaano tayo kalapit kay Lord. So we now go to point number 3. The shield for the glow. Kanina, the nature of the glow. Pangalawa, the fuel of the glow. Yung fuel natin is yung kalapitan natin kay Lord. Pangatlo, the shield for the glow. Daily discipline as a guard. Eto na. Dwell po tayo dito ng konti. Basahin po natin yung verse natin. Be holy in all your conduct. Naku! Mali yata yung nasulat dyan, Sister Pam. Paano naman yung all? No? In all our conduct. Ano po yung next slide natin? Ibig sabihin pala, in all our conduct means holiness has no off-duty hours.
24/7, Monday to Friday, January to December. Hala, lagi pala dapat nating taglay ang holiness. Hello, nandito ba po kayo? Huwag niyo pa ako iiwan, ha? Ayan, the world, the flesh, and the devil. Ang goal nila lagi, mapatay ang glow natin ng ating purity. Kaya dapat po, dinidisiplina natin ang ating sarili. Discipline is not legalism. It's a protective boundary. Tingnan po natin yung mga verses na to that will help us guard our glow. Number 1, 1 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. Train yourself to be godly. Sabi dyan, for physical training is of some value, but godliness has value for all things. So meron palang tinatawag na training. Sabi natin lahat, training. Yun, tell yourself, I will train myself for holiness or to godliness. No, dapat po dinidisiplina natin ang ating sarili. Pangalawa, speaking of discipline, sa Hebrews 12 verse 11, no discipline seems pleasant at the time. Wala naman talagang disiplinang madali. Madalas masakit, di ba? Kapag nagbubuhat ka lang, nag-exercise, nagra-running, after mo gawin yon, masakit, nakakatawan. Later on, however, kapag hindi tayo tumigil sa disiplina na yon, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Kumbaga, no pain, no gain. Kaya dapat consistent. Prayer, worship, word, fasting, witnessing, serving. Kailangan pala dinidisiplina nating mag-immerse sa mga yon. And third verse is Proverbs 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kamusta po yung laman ng puso natin? Si Sister Cora, nag-preach siya sa third service nung first Sunday. Sabi niya, kung bubuksan daw yung puso natin ngayon, ano yung laman niya? O tatanong ko din po sa inyo, ano po yung laman ng puso nyo ngayon? Baka puro po galit, kasi yung nangutang sa'yo, di pa nagbayad, naiinis ka na, no? Kaya baka laman ng puso natin, alalahanin, ano kaya mangyayari sa bukas ko? Paano na kaya pag-aaral ng mga anak ko? Yung kalusugan ko, nahihilo ako, ano kayang result ng blood chem ko? Mga ganyan. So ano po yung laman ng puso natin? I-guard daw natin. Kasi for everything you do flows from it. Next verse. Philippians 4:8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Ito daw, ang gagawin po natin sa ating isipan. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Kumbaga, ito daw yung isipin natin. Think about things that are excellent, worthy of praise. So yan pala yung dapat sinisiksik natin sa ating puso at isipan. Iwas cortisol ka na nga. Alam niyo yung cortisol, yun yung stress hormones. Pag marami kang cortisol or stress hormones, yan yung minsan pinag-uugatan ng sakit na cancer. Sabi ng studies, no? Kaya dapat huwag tayong nasa-stress. No? Kapag po iniisip natin ang Philippians 4:8, kung ano daw yung mga dapat nating mene-meditate, naiwas ka na nga sa cortisol, tataas pa ang iyong disiplina sa pag-iisip. Sino po ba yung kumokontrol ng ating isip? Yung bang nanay mo? Yung bang kapitbahay nyo? Yung bang boss mo? Hindi. Sino kumokontrol ng ating isipan? Tayo. So sino dapat ang magdidisiplina ng mga iniisip natin? Isipin niyo po yung isip niyo. Imagine your mind as a garden. Isang garden yung ating isipan. Kapag puro negative yung tinatanim natin dyan, nagkakaroon ng polusyon. At ang polusyon, alam natin, anong dadalhin sa'yo? Sakit. Diba? Kalat, basura, baho. Yun. Kaya dapat ang itatanim natin sa ating isipan, yung mga magagandang bagay. Yung sinabi dito sa Philippians 4:8. Kaya po, habilin ko lang po sa lahat ng mga Gen Z, mga anak-anak natin, mga pamangkin. Dahil konti lang po yung problems nyo. Sino yung mga Gen Z dito? Aminin nyo, konti lang problems nyo. Ano yung problem nyo? May project sa school. Mabagal yung internet. Ganun lang. So, kayo po kapag nagkaroon ng problema, syempre, hindi po kayo sanay kasi maliit lang po talaga yung mga pinagdadaanan ng problema nyo. Ang habilin ko lang, EU families, huwag nyo pong masyadong
Minemeditate ba na parang magugunaw na yung mundo dahil yung grade mo 85 lang sa English, 'di ba? Kumbaga kung hindi naman siya, don't major the minor, sabi nga. So kapag meron po kayong mga pinagdadaanan, ikwento nyo lang sa magulang nyo, huwag nyong sasarilinin. At kapag mga magulang naman, kapag nag-open po ang mga bata, makinig po tayo. Para po yung suicide rate sa ating generation, bumaba na. Kasi yung mga nagsusuicide, yun yung feeling nila dahil hindi sila gagraduate with high honors, deserve na nilang mamatay. Ganun po ka-OA minsan yung naiisip nila. So turuan natin sila. Tama naman i-push natin silang magkumuha ng mataas na grades. Pero kung what if yung best niya is 90 lang? Diba? Itatatwa ba natin yung anak natin? Hindi naman, diba? So sabihin natin ay anak, okay yan, grades lang yan. Pag nagka-business ka na o nagtrabaho ka na, mas galingan mo na lang. Mga ganun na lang po sana. So yon, isipin natin, Gen Zs, hindi gugunaw ang mundo kung hindi po tayo gagraduate ng honor student. For as long as we give our best sa ating pag-aaral, yun na yun. At natuto tayo. Hindi tayo nagsisinungaling sa magulang natin, hindi tayo gumagawa ng kabulastugan. Yapi na ito. Okay mo. And then to all wives, eto po habilin ko sa lahat ng misis. Sana po, huwag puro nega ni Mr. yung makita natin. Yung hindi siya nag-flush sa banyo, hindi niya nasara yung toothpaste ng maayos, hindi niya pinakain yung aso, hindi niya tinanggal yung bigote niya kahit sinabihan niyo na, hindi niya sinara yung gate o kaya yung pinto. Kasi po, pag puro negative ni Mister, yung nakikita natin, nakakalimutan natin na siya pala yung pinili natin dati, siya yung good provider na asawa, siya yung faithful na asawa, di ba? So, kung ano po kasi yung minemeditate natin sa ating isip, na kung ano po yan, magmamanifest sa ating bibig. So, sa lahat naman po ng husband, ito na yung chance nyo. Sa lahat po ng mister, una po, salamat sa walang sawang pagsuporta sa daily concert ng mga misis sa bahay, na usually rap version, di ba? Pero po, pakiusap ko na lang din, pakisuyo ko na pong gawin yung mga nasabi ko kanina. Total, maliit lang naman na bagay. Di ba? Alam niyo po kasi yung mga maliliit na bagay, diyan po talaga magaling si Satan. Magaling siyang mamusit, magaling siyang mangasar. Di ba? Kaya po, pag ganun, sabi sa Bible, magbigay daw tayo ng allowances for mistake. Matuto tayong mag-overlook. Kung hindi ka naman talaga pinagpalit, di ba? Hindi lang talaga niya na lagay yung maduming damit dun sa basket. Pero yung sermon mo sa kanya, hanggang kinabukasan, hindi ka tumigil. No? So, yun po. And, amen po, kuya. Amen. Palapakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, last verse na po before tayo pupunta sa susunod. Hebrews 14:13. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Yon, meron talagang effort para maging holy. Pero po, ito yung result. For without holiness, no one will see the Lord. Kailangan po talaga natin to sa buhay. Para siyang ATM. Alam niyo yung ATM ngayon, it's a necessity. Yung GCash ngayon, para yung mga tindahan na GCash, kahit sari-sari store, di ba? Pag wala kang cash. So, lalo na po itong holiness. Kailangan natin siya para sa ating pagpapatuloy bilang Kristiyano. So, ito po yung practical ways to guard our purity or holiness. Number 1, say no to small compromises because it weakens holiness. Yung mga small compromises na yan, yung mga, once lang naman, secret lang naman yun wala namang masama. Ako lang yung may alam. Yan, yung mga small compromises na yan, it weakens holiness. Consistent discipline strengthens it. Kaya let's remember that impurity never starts big. It always starts small. Yung kala mo na, konti lang to. Tapos, wala na. Maya-maya, akala mo kontrolado mo pa yung paggawa ng kasalanan.
one day magigising ka, ginapos ka na nung kasalanan na yun. You are already in bondage. Kaya po dapat we do not give Satan an opportunity or a foothold against us. Kaya po, totoo that sin never equates to true freedom. Akala nilang iba, di ba? Pag holy ka, hindi ka masaya kasi puro ka na lang follow the Lord, ganyan. Yung hallelujah, praise the Lord. Ganun. Merong mga maling notion sa isip pag sabing be holy. Kaya yung iba, ayaw maging holy. Gawa na lang tayong kasalanan. Pero di po nila alam, yung kasalanan never equates to true freedom as what it presents. Rather, living in holiness, yun talaga yung merong real freedom. Sabi ng John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Yung sinasabi ko po dito, yung halimbawa, panahon namin, yung nabubuhay ng wild, yung kala nila, makainom sila, yung OA, yung college po kami, kasi may ganun Kala nila yun yung freedom. Dahil hindi nakikita ng magulang, malaya silang kaya nilang gawin yung gusto nilang gawin. Pero anong resulta nun? O yung iba, maaga pong nagsibuntisan. Yung iba, hindi nakatapos ng college. Yung iba po, na nagkaaway sa bahay nila. So, kala nila yung freedom sa paggawa ng mali, masaya. Pero kasi hindi nila ginagawa yung holiness. Pero di nila alam yung pag-holiness, doon ka talaga tunay na may protection. Amen po? Amen. So letter B, spend more time in God's presence daily. Ito po yung susi natin. Kagaya nga na pinag-aralan natin sa point number 2, proximity, kanino tayo malapit. Alam niyo po ba, sino yung wala pang cellphone dito? Siguro walang magtataas. Lahat tayo may cellphones. At yung cellphone na yan, pwede siyang maging tool para mapalapit tayo kay Lord. Papaano? Mag-download kayo ng YouVersion Bible app. Meron yan verse of the day, meron yan audio Bible. Pwede kanyang pagbasa ng Bible from John chapter 1 hanggang Revelations, di ba? Habang nagdadrive ka or naglalaba, makikinig ka na lang. Yun na lang yung role mo. Yung cellphone mo na yung gagawa sa'yo. So, tulungan natin or utilize natin yung mga available tools para tayo mapalapit kay Lord. Magbasa tayo ng 1 proverb a day. So, ano ngayon? February 15. Mamayang gabi, basahin nyo yung Proverbs 15. Bukas, Proverbs 16. Kung ano yung araw sa buwan, yun yung basahin yung Proverbs. Iba-ibang version para po mas makatas natin ang salita ng Panginoon. Amen po. Kasi yun the fear of the Lord is the beginning of wisdom, no? Na sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of the Lord. At we want to spend time with God daily. Gusto nating lumakad with holiness, kaya po mag-e-effort talaga tayo. Sabi ni Pastor Alex, we cannot claim to be a true Christian if we are walking, holding hands with the enemy. Kumbaga, mahirap yun Dalawa yung pinaglilingkuran mo or mahal mo. Ikaw, kahit nga yung isang tao na merong dalawang asawa, nakakapagod Yung pa kayang meron kang dalawang Panginoon, kasalanan at ang Diyos. Hindi ka talaga mabubuhay ng masaya. So, yun po. And before we go to the third point, my question for all of you is, narinig natin yun, no? Ano yung mga gagawin natin to guard our holiness. My question for you is, what efforts will I start doing now so I can guard my daily purity? And if holiness is my identity, ano naman yung mga titigilan ko nang gawin? Meron po ba kayong nalista sa isip nyo? Yan, gawin nyo po yan mamaya. So, ang holiness po, hindi siya pwedeng patangay-tangay lang. We don't drift into holiness. We discipline ourselves toward it. A glow left unguarded is a glow eventually lost. Kaya po dapat i-guard talaga natin yung holiness po natin. What we don't guard today can cause us our breakthrough tomorrow. Alam niyo po ba yun? Speaking of breakthrough, tingnan po natin yung fourth point natin at dito na po tayo mag-e-end. The purpose of the glow. Yung glow natin, yung purity, yung ginaguard natin. Its purpose is consecration precedes manifestation. Di ba nga, tayo po, we were set apart by the Lord. Hiniwalay niya tayo sa mundo exclusively for His use.
So the discipline of consecration preceded the breakthrough of the Jordan River in Joshua chapter 3 verse 5. Sabi ni Joshua dito, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Tingnan niyo po yan, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Gaano ka-amazing ang gusto mong amazing? You just have to consecrate now. Why? Let's see the next slide. Because the miracle was scheduled tomorrow, pero ang requirement was today. Kung gusto po natin ma-achieve yung pinagpe-pray nating breakthroughs, healing, provisions, revival, reconciliations, maging multimillionaires tayo, umunlad ang ating mga anak, makapunta tayo sa iba't ibang bansa, maging mabunga tayo sa paglilingkod. Kung gusto po natin ng ganong buhay, we must, yung mga yon, nakaschedule sila bukas. At yung gagawin lang natin ngayon is the requirement of consecration today. Amen po. Yan. So, willing po ba tayo i-fulfill ang requirement na yon ngayong umagang ito? Ang magpa-consecrate sa Lord? Meron po akong isang ikukwento sa inyo. Dahil sa JBL po ako nag-work sa ospital, nakikita ko doon yung mga surgeons natin, mga Ceruano. Mga surgeons natin, sila yung nag-opera. Before po sila mag-opera, before nila i-save yung pasyente na nandun sa OR table, meron silang ginagawang SOP. At yun yung tinatawag na scrubbing in. Ganyan po yung itsura nila. Yung magwawash sila mula dito, tatanggalin yung mga microbes hanggang dito sa elbows, ganyan. I-scrub, hugasan, sasabunin, hugasan, babanlawan. Para po yung mga surgical site infections maiwasan. So the process involves removing jewelry, cleaning undernails, scrubbing with antiseptic soap, tsaka magbanlaw hanggang sa elbows po, no? After which, nakaganyan na lang sila, papasok sa OR table. Di ba yung sa Korean drama, isispain lang nila yung pinto, magbubukas. Ganun po ka-sterile Bawal yung mga gamit galing sa labas. Kailangan pinalitan nila yung damit nila, tas naka-face mask pa. Ano yung goal nila? Lahat ng nandun sa OR dapat sterilized. Hindi lang sila basta malinis. Hindi lang sila sinabon. Sila pinainit, tinanggalan ng mga germs. Kasi po, if the tools are unclean, the surgery will cause more harm than good. Diba? Ano po yung application na yun sa ating mga buhay? Alam niyo po, God wants you, yung katabi mo, ikaw na nakakarinig nito, God wants you to operate on a broken world, in this broken world. But He cannot use a contaminated instrument. Hindi pwedeng gamitin ni Lord yung nabahiran na, yung hindi pa na-sterilize. Kung gusto po nating ma-experience yung breakthroughs, ma-maintain yung glow, kailangan lagi po tayong dumadaan talaga sa consecration. We are set apart or consecrated so that His power can be safely displayed through us. Kaya po yung ating testimony, yung fighting the good fight of faith, kailangan po mine-maintain po natin yan. Amen po ba? So sa akin pong pagtatapos, balikan lang po natin yung chameleon kanina. Yung nagpapalit-palit ng kulay. Yung chameleon na yon, nagsosurvive siya by disappearing kasi nagbe-blend siya no? Sabi niya, dapat maging safe ako. Kailangan mag-blend ako. If I want to survive, I have to look like the world around me. But for a believer, sa atin pong nakakilala kay Lord, camouflage is a cage. Yung pagpapalit-palit ng kulay natin. Every time you blend in with the world's gossip, every time po na mag-compromise po tayo, kala natin nakiki-fit in tayo, hindi natin alam. Our glow is fading out. Nawawala yung ating glow. Your glow, you are losing the very glow that makes you effective when we do that. Kaya dapat mapagod na po tayo makipag-blend. Instead, mag-focus po tayo sa purpose ni Lord. Bakit niya tayo sinet apart? Bakit niya tayo hiniwalay? Bakit niya tayo tinawag para maging kakaiba in this generation? Kagaya po yung puno na to, it's a canopy.
Kapag ka mainit po, ang sarap mag-jogging kapag ganyan po yung mga halaman. Tingnan pa po natin yung next picture. 'Di ba? Yung parang sarap magpahinga, ganyan. Alam niyo po yung punong yan, hindi yan nakikiblend sa alikabok or sa soil. Ang goal lang niya is tumingin sa taas at magpakataas. Magpakatatag kung may bagyo, magpakalalim yung ugat, no? Yung ginagawa niya, yung purpose niya, ine-embrace niya yung identity niya. At dahil doon, nagkakaroon siya ng nagiging source of life, source of shade, and source of strength siya. So tayo po sa ating mga buhay, kapag ginagawa po natin yung purpose natin, ba't tayo tinawag ni Lord? Nagiging kapaki-pakinabang po tayo sa mundo. Nagiging proud po si Lord sa atin. At kagaya din po nung sinabi kanina ni Joshua sa chapter 3 verse 5, yung consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do wonders among you. Napansin niyo po yung order nasa slide. Una sinabi, consecrate. Consecration is your responsibility. Pero kanino trabaho yung amazing things, yung wonders? Hindi na sa'yo yun. Kung after mo magpa-consecrate at ginawa mo yung part mo, hintayin mo na lang si Lord gawin niya yung part niya of the amazing things, of the breakthroughs na binibigay niya. Huwag natin ipilit na tayo yung gumawa ng daan for the amazing things. Tayo yung magiging God. No. Ito lang po yung ating part. Consecrate. Kagaya nung doktor na magsisave ng pasyente sa OR table, ipa-consecrate po natin ang ating mga buhay sa Lord. At daluyan tayo ni Lord muli ng kanya pong pagpupuno ng presensya sa ating mga buhay. If you want to see the wonders of God in your family, in your business, in your health, in your ministry, you have to stay under the canopy of His holiness. You don't guard the glow just to be good. You guard the glow because you refuse to let anything dim the power God wants to release through you. Gagamitin po tayong lahat ni Lord para po sa ikakaligtas ng kapamilya natin, ikakabless ng kapitbahay natin, para sa ikakaunlad ng ating church. Kagaya nga po si Pastor Albert, tandaan nyo pag nagpipreach siya dito, ang bati niya. Magandang umaga po sa mga multimillionaires na JIL San Fernando kasi totoo yun eh. Gusto ni Lord pagpalain tayo, hindi lang ng sapat, kung hindi ng higit pa. Gusto niya gumawa ng maraming wonders in our lives and through our lives. Pero kailangan ipoposisyon natin yung sarili natin para daluyan tayo ni Lord. Para gamitin tayo ni Lord, mangyari yon sa ating generation. Amen po ba mga set apart? Amen po ba mga reserved for God's exclusive use? Amen! Tumayo po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Hindi ko po alam kung kamusta na po kayo, kung kailan po kayo huling nag-church or marahil, kailan po tayo huling nagpa-consecrate, Pero yaman din lamang nandito na po tayo sa church today. Let us sing this song to God na nagsasabi po sa Kanya na, Lord, nandito na ako. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Ayoko na pong lumayo. I am inviting you once more to be in the presence of the Lord as we sing this song before we pray po for our ministerial prayer. Ang iyong kagandahan, nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko, ang sambahin ka, ang siyang minhi ko. Minsan pa po, ituon natin ang ating attention sa Lord. Sabihin natin lahat, nais nating mamasdan ang karektan, ang kagandahan ng Diyos. Ang iyong kagandahan, nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko, sambahin ka, ang siyang ngiti ko, di na lalayo.
mananatili tayo sa presensya ng Lord. Sa piling mo, nababawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, lalakay umaambang. Sa piling mo, Sa mga nais manatili sa piling ng Lord, taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah! nababawi Salamat o sa iyong presensya, Panginoon. mo, lubos ang pag-asa. Niyayakap po tayo ng presensya ng Diyos. Lalakay umaabaw sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Habang nakataas po ang ating mga kamay, ramdam po natin ang presensya ng Lord. Baka po may pumunta sa lugar na ito ngayong umaga na parang isa kang kameleon. Paiba-iba ng kulay, depende kung sinong kasama. Alam niyo po ba, ang Lord, hindi po niya tayo ikinokondem, pero tayo ay inaabot ng Panginoon. Magsawa na po tayo sa ganyang buhay na Kristiyano lang paglinggo. I-embrace po natin ang identity ng pagiging isang Kristiyano. Let us stop blending in and let us start to stand out for Jesus. Or kung meron naman po ditong pumunta na meron po kayong gustong ma-receive na miracle sa Panginoon, maybe it's healing, maybe it's financial breakthrough, relationship breakthrough. Alam niyo po, kayang ibigay yan ng Lord, but we just need to ask to be consecrated. Nais ko po kayong bigyan ng isang minuto or dalawa to personally talk to God. Kung pong meron nasaktan niyo po ang puso ng Panginoon, hingi po kayo ng tawad ngayon. Bukas po ang altar at presensya ng Panginoon and He is reaching out for you. Mahal po kayo ng Lord. Nais po niya kayong bigyan ng second chances, ng many chances pa nga eh. Kung nagamit niyo na yung second chances dati, the Lord loves you and He desires to be with you again. This time, He desires to use you to manifest His breakthroughs through your life. Shakadarahaya rahande. Panginoon, dalangin ko po sa aking po mga kapatid na naririto. Patuloy niyo po kaming lingapin sa iyong presensya, Panginoon. Patuloy po naming hanapin araw-araw ang iyong presensya sa aming pong buhay. Sa presensya mo na merong galak, na merong na may pag-asa, na may pagyakap. In Jesus' name, I pray, Lord God, for my brethren po. As you deal with them, Panginoon, kung sino man po dito, Lord God, ang nagpunta ng may bitbit pa pong mga kasalanan na hindi pa sa'yo na isusurrender. Lord, I pray may you touch my brother or my sister at ipadalay mo po ang pagpapagaling sa kanya, ang paglilinis sa kanya in the name of Jesus. Let's ask the Lord, let's pray for a consecration prayer. Panginoong Jesus, so pwede po ba kayong sumunod sa maikling panalangin na ito? Sabi nating lahat, Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyong trono ngayong umaga. Linisin niyo po ang aming mga puso sa lahat ng dumi, sa mga bara, sa mga nagawa naming kasalanan na hindi po nakapagpalugod sa inyo. Panginoong Jesus, hugasan niyo po ako ng iyong banal na dugo. Consecrate my heart. Consecrate my thoughts. And I surrender to you ang lahat ng nasa akin. All my failures, all my sins, all my victories, all my dreams, all my plans, all that is within me. I make them yours. Ang nais ko lamang ngayong umaga ay ma-reaffirm sa aking puso
na ikaw ang aking Diyos, na ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, samahan niyo po ako na mamuhay ng may kabanalan at gamitin niyo po ang aking buhay para sa iyong kapurihan. Manifest your breakthroughs through me. Manifest your breakthroughs in me. This is my prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Nais ko lamang po mag-pray ng mabilis. Kung meron po kayong sakit na nararamdaman ngayon sa inyong katawan, pwede nyo po bang ilagay doon ang inyong pong isang kamay, and I will pray for healing. Lord from heaven, I know wala pong mahirap sa inyo, hindi maikli ang yung kamay para hindi po abutin ang aming sitwasyon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the most powerful name of Jesus, we speak healing, oh God, to these bodies right now. Pawiin mo anumang sakit, karamdaman, anumang bukol, pilay, anumang pangangalay, sa pangalan ni Jesus, durugin mo to, pawiin mo to, lusawin mo to in the name of Jesus. Lord, patuloy po namin pinagpipray ang aming mga katawan ng templo ng Holy Spirit na maging malusog para po magawa po namin ang mga panawagan mo sa aming mga buhay. Idaloy mo po, Lord God, ang yung healing grace sa aming pong katawan in the name of Jesus. Receive God's healing right now in the name of Jesus. And I also pray for healing of relationships. Kung sino man po dito, Panginoon, ang may mga sugat sa kanilang puso, relasyon, Lord, dalangin ko po, abutin niyo po ang ito. Idali mo po, Panginoon, ang reconciliation, oh God, ang pagpapatawad, ang pagtanggap, ang pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. And I also speak, Lord, financial breakthroughs to all of us. Lahat kaming naririto, Panginoon, pagpapalain mo po ang gawa ng aming mga kamay. Pagpapalain mo po ang aming mga negosyo, pangkabuhayan, trabaho. Ipopromote mo po kami, Panginoon, at sa mga naghahanap ng trabaho, bibigyan nyo sila ng trabaho. In the name of Jesus, you will bless our water and our bread. Lahat po ng aming po mga pangarap in our both eyes, we will see them. Lord God, in the land of the living, I pray sa lahat ng mga magulang na naririto, lahat ng mga panalangin mo sa iyong mga anak, you will see them with your both eyes happening in Jesus' name. I declare yung sinabi po ng psalmist that we will see the goodness of the Lord in the land of the living. We thank you, Lord, for your breakthroughs, for your miracles sa aming mga buhay. We thank you, Lord, because you have made us consecrated vessels for your glory. In Jesus' mighty name. And Lord, may you guard the purity in our hearts sa magiging efforts po namin sa mga darating po na araw to guard the glow of purity in our daily lives. Tulungan niyo po kami at samahan, Panginoon. Ipaalala niyo po sa amin ang mga katuroang ito. Salamat, O Diyos. Tanging sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pumalakpak po lahat ng na-bless. We are so blessed po this morning na kung paano po tayo mamuhay na may kabanalan. Patuloy po natin itaas ang buhay ni Sister Pam. Father God, we thank you for the life of Sister Pam, O God. Thank you for using her mightily in advancing your kingdom. Thank you for her life, O God. We speak anointing, O God. We speak anointing. Use her mightily, O God. We speak blessing, strength, protection, O God. Even in the life of Brian, O God, and their two kids, O God. Lord, embrace your love to them, O God. Sanctify them, O God. Purify this family, O God. Make this family a Christian model family, O God. Father, thank you for this family, O Father God. Patuloy kanilang pararangalan. I-declare that Jesus is Lord over their family, O God. In the name of Jesus. Lord, we thank you also sa mga anak mo, Panginoon, na nag-drop ng prayer request, O God. Father, thank you for their life, O God.
Bago pa lamang po sila nagsulat, O God, sinabi mo sa iyong salita, alam na po ninyo ang aming pangangailangan. Thank you for their faith, for their obedience, O God. Father, thank you that you are God who answer our prayer, O God. Thank you, Father God, for answering all their prayer requests unto you, O God, in the name of Jesus. Lord, marami ding salamat sa mga anak mo na nandito, O Diyos. Thank you for our life, O God. Thank you for choosing us. Thank you for calling us. Thank you for setting us apart, O God, to become holy, O God. Lord, in our daily life, Father God, Holy Spirit, banalin mo kami. Banalin mo kami, O God. Gawin mo kaming malinis na vessels, O God. Banal na Espiritu, dwell in us, O God, in our daily life, O God. Patuloy mo kaming banalin, Panginoon, upang patuloy mong magamit ang bawat isa sa amin in advancing your kingdom, O God. And we continually declare that Jesus is Lord over our life. Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over this church, O God. Father, thank you. Patuloy namin ibabandila. Dakila ka sa buhay namin. Dakila ka sa pamilya namin, O Diyos. Salamat for the abundant blessings na patuloy po ninyong ipaparanas at pararanas pa, Panginoon, sa bawat buhay namin, sa bawat pamilya namin, over blessings, O God, abundant blessing, physically, palakasin mo kami, spiritually, O God, patuloy ka pong magpahayag sa bawat buhay namin, O God, materially, O God, abundant blessing, overflowing blessing, ang patuloy namin maranasan, O God. Father, thank you, O God. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay for the declaration of blessing. The Lord bless you and keep you, cause His face shine on you, and be gracious to you. The Lord bless you indeed, and enlarge your territory. His mighty hand be upon you, and protect you from all evils. The love of the Father, the grace of our dear Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. Amen, amen. A blessed morning po.